iwan ko muna itong place na to at pupunta na naman tayo sa ibang accommodation sa Pasay. It's an our hostel. Yan. Here at sa Puti Alabang Road. Oh, namiss ko po yung Angel's Burger. Let's eat Angel's Burger. Ito yung aking almusal ngayon. So, let's eat po. And today is March 28, 2025 in the afternoon. Kasalukuyan po tayong nandito mga kawon sa FB Harrison, Pasay City. Going to my new accommodation, our hostel from Sela Lofts. So nakaakyat na po ako. Heyo mga kawon, so nandito po ako sa our hostel. Yan po. Ark Hostel and Sela Lofts Hotel in one building. At nandito po ako sa lobby ng Sela Lofts. Paakyat po ako ng 11th floor. Meron po kasi akong tingnan na swimming pool amenities at nandito na po ako sakay sa kanilang elevator. Ito po kasi yung ads na nakikita ko sa Agoda apps, kaya need ko siyang puntahan. And guess what? Ito po yung swimming pool na bumungad sa aking paningin at guys, ang ganda po talaga, overlooking Makati. Isa sa mga hinihintay ko sa aking accommodation, yung swimming pool nila with bar and restaurant, kaya hindi po ako nagsisisi mga kawon. Look at guys, napakaganda. Woo! I want this. Schedule ko po ang swimming ko bukas mga kawon, kaya antabayanan mo. Sa ngayon, let's go to Dolomite Beach. Merong LED TV sa taas ng Kisame. Nandito po tayo sa Mabini ng Maynila. Ayan. Dahil pupunta tayo sa Dolomite Beach. Nandito po ako sa Pedro Hill Street ng Maynila. Kung sana ay bumaba ako ng UN Avenue sakay ng jeep, ay malapit lang lakarin yung footbridge patungong Dolomite Beach. Pero wala nandito na po tayo mga kawon. Ano pa ba? Dolomite Beach is here. Oo. Itong side na to ay patungong Rizal Park at yung other side ay papuntang MOA. Nandito po tayo sa Rojas Boulevard ng Manila. 3 p.m. in the afternoon, kaya smooth lang po ang panahon. Medyo makulimlim pero hindi naman umulan. Kaya ito na, approaching po tayo ng Baywalk. Way back year 2020 ay ginagawa pa po itong Dolomite Beach during pandemic time. Yung makikita nyo pong compound ay US Embassy po yan mga kawon at nakapasok po ako dyan para kumuha ng US visa. And this time ay gusto ko namang makatikim ng turo-turo foods at nakikita nyo naman na katakam-takam po mga kawan. Turo sa may labas ng Dolomite Beach. Kikiam, fishball, hotdog with sauce. Ang sarap po talaga mga kawon. Sabay tingin sa palibot baka may mandurukot. At nakalimutan ko pong magyaya sa inyo. Tara, kain! Solved na po ang merienda natin mga kawon. At ngayon ay nandito na po tayo sa looban ng Dolomite Beach Baywalk. And take note, wala po tayong entrance dito. And one thing lang ay bawal po magdala ng pagkain at inumin dito sa loob. Yeah! Wow, Manila, Rojas Boulevard. Yan. Yan. Kaya po siya talagang tinawag na Dolomite Beach mga kawon kasi sedimentary rocks po siya na dinurog. Alam niyo po na ang sedimentary rocks kapag ito ay dinurog ay nagiging white sand but not perfectly white sand. Kaya kapag ang Dolomite ay nasisikatan ng araw ay ito po ay kumikinang. So this picture is before and after of Baywalk. Okay, once again, thank you so much for this place. Dahil talagang from Malabasura talagang Baywalk ay naging maayos po talaga yung ating Manila Baywalk.
na tinatagurian ngayon na Dolomite Baywalk Beach here in Manila, Rojas Boulevard. Pala ganyan. Sobrang nag-relax po ako dito mga kawon. Enjoying the Baywalk Beach, viewing the sunset of Manila Bay, maglakad-lakad, magmuni-muni, mag-isip-isip kung kailan kaya siya darating o may pag-asa pa ba siyang dumating. Diyos ko po, iisipin ko pa ba yan? Sa kadami-daming gusto kong gagawin sa buhay, ang dami ko pang gagawing business project out of my talent. Diyos ko po Lord, tandaan niyo po mga kawon, iba-iba po tayo ng hangarin sa buhay. Magkaiba po tayo ng pananaw at mga plano sa buhay. As for now, para sa akin ay gusto ko po ng peace. Isa sa mga dahilan kung bakit ako ay nandirito dahil gusto ko pong ma-enjoy ang buhay at malayo po sa mga toxic na mga tao at kasamahan. Let's take a look at the commemoration of Manila Baywalk Dolomite Beach under President Rodrigo Duterte. Sisilayan lang po natin ang palikuran ng Dolomite Beach dito po sa side na ito mga kawon. Siyempre magjijingi lang po ako and after this ay lalabas na po ako dito dahil didiretso po tayo ng Carriedo. As you can see, sarado po ang kanilang palikuran. Meron lang po sila ditong portalets. Ano kaya ang problema ng mga toilet nila dito? So let's go and have a joyride! Let's joyride Manila. Going to Santa Cruz Church lang from Dolomite Beach Baywalk. At ang joyride natin mga kawon ay nandito na po sa Calao Street. 100 pesos po ang pamasahe po natin mula doon sa UN Baywalk. Time is 5 p.m. in the afternoon. And this is Lapu-Lapu Monument beside Rizal Park. Pagmasdan po natin mga kawon kung gaano po ka-traffic dito po sa Maynila. Yun yung sa Intramuros kanila. Ayan. Mega Manila. Okay. Yes. Kaya ganito po yung traffic dito sa Maynila mga kawon. Nadaanan po natin ang Manila City Hall pero hindi na po natin na-videohan. Kaya naman itong daanan na to ay diretso na po ng Santa Cruz, Maynila. Yay! Sa wakas mga kawon, nandito na po tayo sa Santa Cruz, Maynila. Malapit po tayo sa Carriedo Station ng LRT at ang sa gilid ko naman ay ang Santa Cruz Church. At syempre dito na rin po ako bumaba dahil yun po ang sabi ko sa Joyride. Yay! Alright! We're here at the Santa Cruz Church and the Chinatown. Yan. Chinatown, Manila. Siyempre mga kawon, state your purpose kung bakit ka nandito sa Carriedo ng Santa Cruz, Maynila. Yung totoo niyan ay gusto ko pong pumunta ng Ungpin doon sa may mga Chinese food. Kaya hanggang dito na lang po ako nag-ikot-ikot sa ilalim ng LRT station ng Carriedo. Introducing pala sa inyo yung viral girl na nagbebenta po ng sandwich dito po sa Quiapo.
Ayan mga kawon, medyo napagod ako sa kakalakad dahil naghahanap po ako ng Chinese food dito mula Carriedo, Quiapo. Hindi ko alam kung saan yung mga Chinese food dito. Nag-video lang po ako pero hindi po ako bumili ng sandwich ng Viral Girl doon sa Carriedo. Kaya ito naman sa paglakad-lakad ko ay nakita ko tong Mr. Pao. Kaya maka-order na nga ng Chinese noodle soup nila. Tikman po natin kung gaano kasarap ang kanilang Chinese bok choy. At ito namang dim sum na to ay nakita ko po to sa order ng isang customer kaya nag-order na rin po ako dahil nagtakam po ako talaga kung gaano kasarap ito. At syempre nagutom na rin po ako habang nag-i-edit ng video ito. At ang noodles, ayan na po, ubos na ubos po talaga. Okay. And thanks God dahil busog na busog po ako at umpisa na po akong naglakad-lakad patungo sa Jones Bridge. Medyo kakatakip silim lang po mga kawon kaya ito po ang itsura ng Jones Bridge. Napakaganda po ng ilaw dito. So far marami namang dumadaang sasakyan at may mga ilang-ilang taong dumadaan po dito. Yung bridge doon po sa kabila ay tinatawag po yung Binondo Bridge. At ito pong bagong pook pasyalan dito ay nasa gilid ng Manila Post Office Building. Hindi ko po alam kung ano ang pangalan ng pook pasyalan nito basta nandito po yan sa gilid ng Pasig River. Mahaba-haba po to mga kawon. Kita nyo naman kung gaano po kaganda ang Maynila ngayon. And at least meron po tayong pagbabago mula pandemic. Recommended place din po ito mga kawon para pasyalan. Maganda dito magmuni-muni, mag-date, kakain. At syempre, number 1 po dito ay ang magpalaboy-laboy sa Maynila. Dahil no work, no pay. At this time po mga kawon ay tumawid na po tayo. Patungo naman po ito ng Binondo Intramuros at meron po yatang shooting dito. Mahaba-haba po tong lakad mga kawon. Kaya hindi mo masasabi na hindi ka talaga mapapagod. Kaya kahit gaano ako kabusog ay tunaw lahat ng aking kinain. Nililigpit na po nila ang kanilang carpet. Sayang hindi po ako nakapagrampa. And here we go. Let's start walking and walking. Beautiful bridge nga po talaga mga kawon. Ito po yung Binondo Bridge dito po sa Intramuros. That side is Binondo and the Pasig River. Kani-kanina lang mga kawon ay naglakad-lakad po tayo doon sa itaas pero dito po ay nandito na po tayo sa ilalim. Hindi na ako lalakad. So ganito po yan dito, marami ka pong makikitang mga gallery dito at mga paninda. Meron namang art or studio na bakante pero carry lang. At dito naman sa kabilang side na to, may nagbebenta dito ng shawarma, isa sa mga paborito kong pagkain. Kaso lang busog pa ako kaya inisnab ko muna. Ganito po yan dito mga kawon, kaso sounds boring lang kasi wala po ditong karaoke bars and acoustic. Kanya-kanya po dito ang mga establishment. Tipong mamamasyal ka lang, kakain, magkakape, magjujuice, Diyos ko po, syempre magpipicture at wala rin namang malalandian dito. Meron din silang CR dito kaso may bayad, kaso hindi po ako naiihi. At ano pa ba? So far wala naman, tiningnan ko lang kung ano talaga ang meron dito. Kaya tandaan po natin mga kawon, ang pamamasyal ay paggagastos. Kailangan meron ka talagang pera. Dahil kung wala, dapat doon ka lang sa bahay nyo.
So I hope you enjoy my vlog on this episode mga kawon, here at Intramuros, Binondo, Manila. See you again on my next episode of my travel vlog. For more videos, please follow my YouTube channel, walang iba kundi J Queen YouTube channel. Thank you so much!